Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa isang espesyal na episode ng Pamilyang Tagumpay. Ngayong araw, tayo po ay nasa Gateway Mall dito sa Cubao, Quezon City para pag-usapan ang isang napakahalagang usapin, ang Girls Empowerment. Ang mga kababaihan na matatag, walang takot at may kumpiyansa na abutin ang kanilang pangarap. At hindi lang ito para sa kanila, kasama rin dapat ang mga kalalakihan sa usaping ito. Kapag naririnig nyo ang salitang empowered woman, ano ang pumapasok agad sa isip nyo? Sa maraming pagkakataon, ang mga kababaihan ay nakakaranas ng paghuhusga at limitasyon mula sa lipunan. Pero ngayong henerasyon, dumarami ang mga kwento ng mga babaeng naging matatag at walang takot sa pagtupad ng kanilang misyon. Kasama ko po ngayon si Miss Sharon Macias ng World Vision. Siya po ang Public Affairs Head, no? At bibigay po siya sa atin ng pahayag o ano po ang event na nangyayari dito sa Gateway Cubao. At ito po ay Girls Can. Welcome, Miss Sharon. Hi, thank sa you, aming Miss Abby. programa. Thank you pagsama po sa amin dito sa activity po namin ngayon dito sa Gateway Cubao. Yes, at alam ko marami pong darating maya-maya para makilahok at makijoin dito sa event na ito. Paano nga ba nagiging matatag at matapang isang babae? At kahit sa harap ng mga pagsubok, ano ba ang na-experience mo sa mga nakakasalamuha mo mga kababaihan? Alright, sige po. Paano nga ba naging matatag po? Ang campaign po ng World Vision na ito ay tinitle po namin na Girls Can Campaign because we want to empower every children, specifically girls. Kasi sa generasyon natin ngayon, sa time na ito, they are the most vulnerable pa din po sa pagkakataon ngayon. Dahil una sa lahat, marami pa din po yung mga batang babae na hirap pong maka-access sa kanilang education, lalo na po sa mga probinsya. Marami din po na nalilimit yung kanilang opportunities dahil sometimes they encounter yung teenage pregnancy. At karamitan po, alam naman po natin sa, kumbaga, part po ng ating culture ay nagiging nasa-stop po yung kanilang pag-aaral dahil nga po, kailangan nilang alagaan yung mga batang. Alam po natin na blessing pa din naman po sa Panginoon. Pero yun nga po, the hardship is true and it's real. And that's why we want them to be empowered. We want them to really feel na they are valued. And we also want them na may opportunity pa, even the hardships that they are encountering po. That's why it is really important that we have this kind of advocacy. Yes, oo. Para po sa World Vision. Napakaganda ng advocacy at isa po kami sa talagang sumusuporta sa mga programa para sa kababaihan. Ano ba ang personal ninyong karanasan o nakitang inspirasyon mula sa isang fearless woman like you? Alam ko na karga mo, hawak mo talaga ang sarili mo na with confidence, of course, confidence in the Lord, right? Ano ba yung kahalaga ng confidence natin sa Panginoon, lalo na sa katulad natin mga babae? Yes po. Siguro po yung pagiging having that kind of faith na lang din kay Lord na kahit saang journey tayo mapunta, kahit ano po yung pagdaanan po natin is nandiyan siya palagi. That is the main focus din po ni World Vision as a Christian organization. It's important for us na i-instill din po namin yun sa mga bata pa Yes, lang. right. Dahil hindi pa lang naman po sila, kumbaga, hindi po nila alam talaga pa yung kung purpose paano. and direction nila eh. Pero when we are able to guide them, hopefully, ay mas magkaroon ng direction and mas better po yung kahamtungan ng kanilang mga buhay. Ano po ba yung mga effective ways para palakasin ang tiwala nila sa sarili nila bilang isang babae? Kagaya po ng itong activity namin, itong Girls Can Campaign na pinopromote po namin nationwide, it's important po na una is malaman po nila kung ano ba yung mga karapatan ng mga bata, especially the girls. And then the second one po is ano ba yung mga opportunities na pwede. For example, we have speakers here, we have Jasmine Curtis, we have Janina Vela, and we have other ambassadors po na pupunta at sumusuporta sa amin, kagaya din ng Binibining Pilipinas, kung saan ini-empower nila yung mga kababaihan through their powerful, inspiring message. Yes, oo.
napakaganda nun. At empowerment ay hindi laban ng babae, laban sa lalaki, no? Yes. Hindi po yun, Hindi ano? po, hindi po. Oo, ito ay pagtutulungan para maabot ng ang pantay at maayos na kinabukasan. Kaya mahalagang bahagi rin ang kalalakihan sa usapang ito. Hindi porke Girls Can ay hindi na pwede sumali dito sa event ang mga lalaki. Ano bang participation ng mga kalalakihan sa empowerment ng isang babae? Opo. Based din po sa aming campaign messaging, ay hina-highlight din po namin na boys can be a powerful ally. Kasi Alright. hindi naman din po ito, kumbaga, magagawa po natin. Just recently din po, nagkaroon po kami ng talk to reduce inequality through empowerment and of course awareness na any one of us is part of the community and any one of us should be able to empower each other. Dahil yun nga din po yung dedication natin, di ba? That's the way we will kumbaga, follow what is Jesus is also commanding us. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Platinum Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platinum Pro. Oo. Ano ba maling pananaw na dapat na mawala para maging tunay ang gender equality? It's a huge, kumbaga, challenge for us. And mahirap po siyang i-tackle if we say na we should eradicate gender equality, inequality. But it's important also to know na may ka-understanding po tayo doon. And we advocate for it. We speak for it. Dahil kapag hindi naman din po tayo nagsasalita is patuloy lang pong mangyayari yung mga normal or i-accept lang din po natin na this is the acceptable situation. So should we stop there? Sa amin po, sa World Vision, we should not. We should also be able to continue to amplify the message. That's why every year ginagawa po namin ang World Vision. This is actually our 7th year. Wow, congratulations World Vision. Salamat po, lalo Sa na patuloy na pag-inspire sa mga kababaihan, lalo na itong programang ito, na alam natin makakatulong sa mga hindi lang talaga matatad na katulad natin, ano? As young as they should know, no, their worth and yung confidence nila that comes from the Lord. Oo. So thank you very much, Miss Sharon. And meron ka bang gustong sabihin sa mga kababaihan at kalalakihan na medyo nagdududa o nag-aalangan sa kanilang katauhan at yung nawawalan ng pag-asa at tingin nila wala na silang o karapatan o pag-asa na lumago at mag-voice out ng kanilang mga karapatan. Okay po. Siguro po yung message lang din po na dinadala ko ngayon as a representative ng World Vision is our commitment. We will continue po to different advocacies. We will continue the children's welfare po. Kumbaga, i-promote pa po namin ito sa mas malaki pang audience. And through different supports, kagaya po ng SEDNet, ay nagpapasalamat po kami dahil madami pong mga tao na tumutulong at patuloy pa rin na nag-advocate po for the welfare of different people, not only children, but as well as yung mga senior citizen natin, mga PWD if we will include them. It's important na they know their rights, and it's important na naririnig din po natin yung kanilang mga boses, and we empower them through giving them the proper opportunity that each of us should also be able to experience, dahil yun naman po yung mensahe talaga ng World Vision. And siguro na lang po, last line na lang din po na gusto kong i-share sa inyo is you can be part and get involved to our messaging. No? You can visit our websites. It's www.worldvision.org.ph. Yun lamang po. Thank you very much, Ms. Sharon, and God bless you sa inyong advocacy at sa event nyo ngayon. Congratulations in advance. God bless you. God bless you more and the whole team. Thank you very much. Thank you. Ang pamilyang matatag nagsisimula sa kabataang may tiwala sa sarili, lalo na sa ating mga kababaihan.
Pero paano nga ba natin tunay na mai-empower ang ating mga anak na babae? Sa Pamilyang Tagumpay, pag-uusapan natin ang girls empowerment, hindi lang para maging matapang at matalino sila, kundi para maging buo ang kanilang pagkatao at matibay sa pananampalataya. Simula ito sa pagtuturo ng self-worth, pagbibigay ng oportunidad na matuto at paghubog ng mindset na kaya nilang magtagumpay, hindi dahil sa kung sino ang kilala nila, kundi dahil sa kung sino sila sa harap ng Diyos. Yan ang ay dapat. Impormasyon na nagbibigay direksyon, inspirasyon at panibagong pag-asa para sa bawat pamilya. Mga kapamilyang tagumpay, nakita natin ngayon na ang empowerment ay nagsisimula sa pagtitiwala sa sarili, pag-aalis ng takot, at pagkakaroon ng suporta mula sa lahat. Babae man o lalaki, girls can be strong, fearless, confident, and outspoken. And when we all work together, everyone wins. Ito po si Abby Trinidad, nakasama niyo po sa Pamilyang Tagumpay. Diyos ang buhay. Hi everyone! Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good!